So ngayon, tatalakayin naman natin ano nga ba ang ugnayan ng wika at ng panitikan. Ang wika ay isang masistemang balangkas na sinasalitang tunog na isinasaayos sa paraang arbitraryo. Ang mga tunog ay hinuhugisan o binigyan ng mga makabuluhang simbolo o letra na pinagsama-sama upang makabuo ng mga salita na gamit sa pagpapahayag. So ayon kay Mangahis et al. Noong 2015, ang wika ay may mahalagang papel na ginagampanan sa pakikipagtalastasan. Ito ang medium na ginagamit sa maayos na paghatid at pagtanggap ng mensahe na susi ng pagkakaunawaan. So ano nga ba ang kahalagahan ng wika? Una, ito ang medium sa pakikipagtalastasan o komunikasyon. Ang wika rin ay ginagamit upang malinaw at epektibong maipahayag ang damdamin at kaisipan ng tao. Ito ay sumasalamin sa kultura at panahon ng kanyang kinabibilangan. Isa rin itong mabuting kasangkapan sa pagpapalaganap ng kaalaman. Ang mga katangian ng wika. Ang wika ayon kanina ay isang masistemang balangkas dahil ito ay binubuo ng mga kabuluhang tunog o ponema na kapag pinagsama-sama sa makabuluhang sequence ay makakalikha ng isang salita o morpema na bumabagay sa iba pang mga salita o semantics upang makabuo ng isang pangungusap. Ang pangungusap ay may structure o yun ay tinatawag na syntax na nagiging basihan sa pagpapakahulugan sa paggamit ng wika. So mayroon itong mga antas ng wika, ang formal at di formal, lingua franca at kolokyal o lalawiganin. Ano nga ba ang ibig sabihin ng formal at di formal? Pag sasabing formal at di formal, so, ang di-formal na wika ay mga salitang ginagamit ng tao sa kaedad, samantalang formal naman ang wikang ginagamit ng tao sa mga nakakataas o nakakatanda. Ang lingua franca, ang wikang ginagamit ng karamihan sa isang bansa. Sa Pilipinas, dito sa atin, Filipino ang lingua franca natin. Pagsasabing kolokyal o lalawiganin, ito naman ay ang wikang ginamit ng tao sa isang lalawigan. Balbal o pangkalye, ito yung wikang ginagamit ng tao na halos likha-likha o gawa-gawa na may kanya-kanyang kahulugan gaya ng mga tambay at noong mga LGBTQ community. Sunod, edukasyon or malalim. Ito yung wikang ginamit sa panitikan, sa mga paaralan at pamantasan, sa gobyerno, sa korte at iba pang mga oksyong profesional. So, pagkatapos nating talakayin kanina ang wika, dako naman tayo sa panitikan. So, ang panitikan ay nanggaling sa salitang pang-titik-an, kung saan ang unlaping pang ay ginagamit at huling an ang sila at salitang titik na nangangahulugang literatura o literature. Ito ay galing sa salitang Latin na litirana na nangangahulugang titik. So, ang panitikan ay nagsasabi o nagpapahayag ng mga kaisipan, mga damdamin, mga karanasan, hangarin at diwa ng mga tao. So, mayroon tayong dalawang uri ng panitikan. Una ay patula. So, ito ay nabubuo sa pamamagitan ng pagsama-sama ng maanyong salita sa mga taludtod na may sukat o bilang ng mga pantig at pagtutugma ng mga salita sa hulihan ng mga taludtod sa bawat sakno. Kabilang dito ang mga sumusunod, ang mga tulang liriko, tulang pasalaysay, tulang pantanghalan, at patnigan. Ang pangalawa naman ay ang tuluyan o prosa. So ito ay binubuo o nabubuo sa pamamagitan ng malayang pagsama-sama ng mga salita sa mga pangungusap. Hindi limitado o pigil ang paggamit ng mga pangungusap ng may akda. Kabilang dito ang mga sumusunod, ang maikling kwento, nobela, dula, alamat, pabula, talambuhay, sanaysay, balita, at editorial. So ano nga ba ang naging ugnayan ng wika at panitikan? Ang wika, kultura at panitikan ay mga salik na bumubuo sa ating pagkakakilanlan at pagka-Pilipino. Ang wika ay isang systematic na balangkas ng mga binibigkas na tunog na pinipili at inaayos sa paraang arbitraryo upang magamit ng mga taong may iisang kultura. Masasabing mahalaga ang wika
sapagkat ito ay ginagamit ng tao sa iba't ibang uri at antas ng pamumuhay sa isang lipunan. Ginagamit ito sa iba't ibang anyo ng pamumuhay ng tao, katulad ng relihiyon, edukasyon at ekonomiya. Nagkakaroon ng pagkakaunawaan at epektibong komunikasyon ang mga tao sa isang lipunan at nagiging paraan upang mailahad ang mga ideya, saloobin at kaisipan ng isang tao. Samantalang, ang panitikan ay isang paraan ng pagsulat ng nagpapahayag ng mga kaisipan, saloobin, karanasan at diwa ng isang tao. Ito rin ay sumasalamin sa araw-araw na pamumuhay ng isang tao base sa kanyang lipunang kinapapalooban. Ito rin ay isang instrumento upang bigyan ng larawan at representasyon ang buhay, lipunan at kasaysayan. Sinasabi rin na ang panitikan ay isang epektibong sangkap upang malaman ang identidad o pagkakakilanlan ng isang bansa. Hindi natin maikakaila na magkaugnay ang wika, kultura at panitikan dahil ang wika at panitikan ay parte ng ating kultura na siyang sumasalamin sa ating pagka-Pilipino. Kaya naman, ang wika ay ginagamit sa paggawa ng isang panitikan upang maipahayag ang mga kaisipan at damdamin, at ito rin ang dahilan ng pagkabuo ng mga paniniwala at pananaw na nag-ugat sa pagkakaroon natin ng kultura. Ang politika naman ay ginagamitan ng wika upang mapabatid ang ating kultura, kaugalian, tradisyon at uri ng pamumuhay sa ating lipunang ginagalawan. So, yun lamang po ang ugnayan ng wika, kultura at ating panitikan. Maraming salamat.